Kabanata 3131. Bang! Nahati sa dalawa ang malaking jet fighter at marahas na sumabog sa himpapawid. Sa isang iglap, sumabog ito sa mga usok na tumatakip sa buong kalangitan. Damn it! Nagulat ang lahat ng general sa sasakyang panghimpapawid. Natarante silang lahat habang nag-iisip ng posibleng counterattack. Lahat ng mga bansa ay nagdala ng kanilang pinaka-advanced at high-tech na mga eroplanong pandigma. Kaya, ang pagkawala ng kahit isa ay madudurog ang kanilang mga puso at nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Tingnan mo, ang espadang iyon ay tumatama patungo sa susunod na eroplano. Sigaw ng isa sa mga general habang nakaturo sa malaking LCD screen sa bulwagan. Nakita nila ang isang espada na lumilipad na kasing bilis ng kidlat sa malawak na asul na kalangitan. Nadirektang patungo sa isa pang sasakyang panghimpapawid sa malapit. Ito ay nakabuntot ng libo-libong mga guhit ng makikinang na puting espada na aura. Tulad ng isang banal na puting paboril na nagkakalat ng kanyang mga balahibo. Shoot it! Shoot it down now! Sigaw ng isang general. Hindi. Kailangan muna nating patayin ang lalaking iyon. Sumalungat sa isa pa. Walang pag-aalinlangan. Inilunsad ang lahat ng mga eroplanong pandigma at missile. Ang kalahati ay nakatutok kay Dustin. Habang ang kalahati naman ay nakatutok sa Stellar Sword sa ere. Bang! 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 Gayunpaman, ang espada ay napakabilis kaysa alinman sa kanilang mga sandata ng militar. Agad nitong pinutol ang isang dosenang mga eroplanong pandigma, na lahat ay nahulog na may itim na usok. Boom! 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 Nagpatuloy ang espada sa paghiwa sa mga paparating na missile. Sunod-sunod na pagsabog ang nangyari. Mabilis itong kumilos na halos hindi makita ng mga ordinaryong tao sa kanilang mga mata. Ano? Paano niya nagawa? Superhero ba siya o Diyos? Ang mga taong nakakita nito ay nagsimulang maghinala sa kanilang mga normal na pandama. Sa tingin ko ito ang tinatawag ng mga taga-silangan na flying sword. Ngunit ito ay dapat na umiiral lamang sa mga alamat at kwentong bayan. Noon, nagsisimula ng magpanik ang mga general sa carrier. Naranasan na nila ang lahat ng uri ng digmaan noon. Ngunit hindi pa sila nakatagpo ng gayong kakila-kilabot na kaaway. Napakamangha ang flying swordsmanship na nagmula noong sinaunang panahon. Tinanguan ni Dustin ang kanyang ulo na may kasiyahan sa malayo. Umalis. Lahat ng mga eroplanong pandigma. Bumalik sa base ngayon. Huwag masyadong lumapit sa lalaking iyon o sa espada niya. Uulitin ko. Humiwalay ka. Ang mga general ay sabik na sumigaw sa kanilang mga piloto sa pamamagitan ng intercom. Ang lahat ng mga bansa ay dumanas ng kakila-kilabot na pagkatalo noong nakaraang engkwentro. Kaya nagpasya silang bumawi kaagad habang may pagkakataon pa sila. Lahat ng eroplano ay lumalayo sa lumilipad na tao at bumaril mula sa malayo. Kailangan ding sumali sa labanan ang hukbong dagat. Humanda ka. Nag-order sila. Gamitin mo ang nuclear bomb. It's now or never. Kung mas matagal tayong maghintay, mas malaking pagkalugi ang mararanasan natin. Lahat ng general ay nabalisa. Sa sandaling iyon, ang mga nangyayari ay near-record sa pamamagitan ng satellite at sabay-sabay na ipinapadala pabalik sa mga bansang pinagmulan ng mga kasangkot. Lahat ng pangunahing bansa na may satellite ng militar ay nakatuon lahat ng kanilang atensyon sa kalangitan sa itaas ng mataong dagat na ito. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang martial arts cultivator ay nakipaglaban sa modernong sandatahang lakas. Bago noon, ang mga magsasaka ay inaasahang magretiro mula sa mundo at maiwasan ang salungatan sa mortal na mundo dahil ang sibilisasyon sa paglilinang sa Earth ay malapit nang matapos ang buhay nito. Walang nakakaalam na ang isang magsasaka ay napakalakas na kaya niyang sirain ang 100 eroplanong pandigma sa isang kisap mata. Sa kabilang banda, ang puwersang militar ng mortal na mundo ay palaging sinasamahan ng makabagong teknolohiya. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mga nakamamatay na sandata tulad ng mga eroplanong pandigma, long-range missiles, at nuclear bomb. Gayunpaman, sa araw na iyon, lahat ay natulala.
Ipinakita ng isang magsasaka sa mundo na kaya niyang durugin ang mga modernong puwersang militar ng mag-isa. Ang mga pinuno ng bawat county ay lahat ay binibigyang pansin ang pangunahing kaganapan sa kasaysayan. Sila ay naghintay ng walang pasensya sa kanilang mga opisina habang sila ay nag-uuto sa kanilang sariling mga hukbo mula sa kanilang sariling mga bansa. Boom! 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 Agad na gumawa ng hakbang ang hukbong dagat nang matanggap ang utos. Ang mga malalaking destroyer ay biglang nagpaputok kay Dustin at sa kanyang lumilipad na espada ng magkakasama. Ang mga maninira ay ang pinakamabilis at pinakamatagal na barkong pandigma na kayang bilhin ng lahat ng mga bansa. Whoosh! 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 Napakalaking cannonballs ang bumaril patungo kay Dustin mula sa malayo. Kasabay nito, ang mga eroplanong pandigma ay naglaan din ng sandali upang maglunsad ng isa pang round ng pag-atake. Kaagad, naging entablado ito para sa mga missile at cannonballs. Ang pag-atake ay mas matindi kaysa sa nauna. Whoosh! Isang napakatalam na boses ang bumagsak mula sa langit patungo sa tainga ni Dustin. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang missile na mahigit 10 metro ang haba na lumilipad sa napakabilis na bilis. Tulad ng isang banal na kulog na bumababa sa kalangitan. Ang missile ay nagbigay ng isang kakila-kilabot na aura. Wow! Isang Earth Penetrator. Bulong niya. Noong nabubuhay pa siya sa Earth, palagi siyang interesado sa advanced na sandata ng militar at madalas na nagbabrowse sa ilang website ng militar online. Sa makatuwid, mayroon siyang dati ng pangunawa sa lahat ng mga high-tech na armas na iyon. Ang tinatawag na Earth Penetrator ay isang espesyal na missile na may mahusay na penetrating power na ginawa lalo na para sa mga layunin sa ilalim ng lupa. Sinasabing ang pinaka-advanced na penetrator ay maaaring mag-drill sa 50 metro at sirain ang underground nuclear facility doon. Bang! Gamit ang kanyang isip, ang lumilipad na espada ay humampas sa kalangitan na parang kidlat at nakipagtagpo sa paparating na missile sa isang iglap. Isang bombang nuclear. Biglang nanliit si Dustin at napatitig sa napakalaking missile na kasing kapal ng isang truck mula sa malayo. Nagdulot ito ng lamig sa kanyang gulugod. Gayunpaman, sa tulong ng lumilipad na espada, hindi niya kailangang harapin ito ng personal. Whoosh! Sa isang iglap, nalaslas ng lumilipad na espada ang bomba sa napakalakas na bilis. Boom! Marahas na sumabog ang nuclear bomb. Ang mga nakakatakot na shockwave at radioactive debris ay agad na kumalat sa lahat ng direksyon. Kahit sa malayo, ramdam na ramdam ni Dustin ang mga alon ng enerhiya. Ang kanyang buhok at mga damit ay lumipad-lipad sa hangin. Gayunpaman, hindi tumigil ang labanan. Whoosh! Umalangaw-ngaw sa langit, lupa, at dagat ang hindi mabilang na matatalim na sipol. Sa isang iglap, sunod-sunod na inilunsad ang mga cruise missiles mula sa mga destroyer. Ang mga surface-to-surface missiles ay nagmumula sa iba't ibang base militar sa tabi ng dagat. Ang mga supersonic missiles ay binaril din mula sa mga eroplanong pandigma. Na ilang milya ang layo mula sa Dustin. May mga malalaking torpedo pa nga na nagmumula sa ilalim ng dagat. Ang mga hukbo mula sa iba't ibang bansa ay naglunsad ng isang galit na pag-atake sa parehong oras, na sumasakop sa buong kalangitan, lupa, at dagat. Ang kakilakilabot na tagpo ng pagguho ng langit at pagkawasak ng lupa ay naging sanhi ng pagkabalisa sa lahat. Haha, tingnan natin kung gaano karaming missile ang kayang labanan ng lalaking iyon. Pinagtawanan ng lahat ng mga general ang carrier habang umaasa silang matatalo si Dustin sa kanilang huling round ng pag-atake. Your Grace, sa tingin mo ba makakaligtas siya sa mga paparating na missile sa pagkakataong ito? Tanong ng maitim ang balat na utusan sa punong tanggapan ng Naval Court. Mahirap sabihin. Ang alon ng mga pag-atake na ito ay karaniwang kumakatawan sa pinakamalakas na pagkakasala ng militar sa mundo. Maging ang isang malaking bansa ay mawawasak sa ilalim ng gayong kakilakilabot na pag-atake. Lalo pa ang isang taong gawa sa laman at buto. Kung makakayanan niya ang alon ng mga pag-atake na ito, nangangahulugan ito na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas nakakatakot kaysa sa aming tinantya. Sagot ng pari na nakapula habang umiiling.
Well, magsisimula na ang palabas, habang pinagmamasdan niya ang napakalaking pag-ulan ng missile mula sa lahat ng puwersa. Alam ni Dustin na ito ang huli at pinakamalakas na pag-atake mula sa kabilang panig. Kinokontrol niya ang lumilipad na espada sa kanyang isip. At ang espada ay gumalaw ng mas mabilis na halos hindi ito nakikita ng karamihan sa mga magsasaka sa mahiwagang kaharian. Boom! 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 Ang mga kumpol ng kahanga-hanga at matingkad na kislap ay sumibol sa ibabaw ng dagat. Tulad ng pinakakapansin-pansing fireworks display sa buong mundo. Nasira ang espasyo at nagkagulo ang buong mundo. Napakaraming pagsabog ang naganap sa parehong oras na imposible para sa anumang satellite na makakuha ng anumang larawan. Sa sumunod na segundo, napuno ng makapal na itim na usok ang espasyo. Pigil ang hininga ng lahat habang nakatingin sa makapal na ulap. Iyon ay dapat na makapagpapasabog sa taong iyon. Isip ng lahat habang kinakabahan na lumulunok. Boom! 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 Ang marahas na pagsabog ay tumagal ng ilang minuto at nagdulot ng kakilakilabot na pagyanig sa lupa. Ito ay dahil sa hindi mabilang na mga missile na nakatutok kay Dustin. Sa tingin ko dapat tayong maghanda ng champagne at magdaos ng isang pagdiriwang sa lalong madaling panahon. Sabi ng mapuputing buhok na general sa loob ng aircraft carrier. Lahat ng ibang general ay ngumiti at tumango. Gayunpaman, habang pinaplano nila ang kanilang pagdiriwang, may nangyaring hindi inaasahan. Tingnan mo, itinuro ng isang general ang napakalaking LCD screen sa harap nila at sumigaw. Napatulala siya sa nakita niya sa screen. Namatay ang excitement nang lumingon ang mga general sa screen. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha nang makita nila si Dustin na naglalakad palabas sa gitna ng pagsabog. Siya ay hindi nasaktan at ang kanyang mga itim na damit ay naglapana sa hangin sa gitna ng nagngangalit na mga pagsabog. Parang slow motion ang galaw ni Dustin. Pero sobrang bilis talaga niya. Naglakbay siya ng mahigit 1 milya sa isang hakbang. Sa isang iglap, lumayo si Dustin sa gitna ng pagsabog. Hindi siya patay. Paano ito posible? Naka-one piece si Dustin. At hindi makapaniwala ang mga taong nakakita sa kanya. Haha, nagsaya ba kayo? Ngayon ay akin na. Sabi ni Dustin na may sarkastikong ngiti sa labi. Itinoon niya ang kanyang tingin sa bakanteng espasyo habang malakas siyang nakatayo sa gitna ng hangin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Dustin ay naging isang sinag ng liwanag at sumugod patungo sa kanluran sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Whoosh! Ang lumilipad na espada ay napunit sa hangin at lumikha ng isang landas sa harap niya. Habang ang isang pagsabog ng aura ng espada ay tumagos sa lupa tulad ng malalaking galit na alon. Isang magiting na figure na may hawak na espada ang sumugod patungo sa kanluran na puno ng galit. Damn it, he is heading this way. All the fleet, tumalikod ka at tumakas ng mabilis hanggat kaya mo. Ang isa sa mga general ay nag-utos sa buong armada ng nagmamadali. Nababalot ng takot ang kanyang mukha habang nakikipaghabulan sila sa oras at panganib. Gayunpaman, huli na ang lahat, ginamit ni Dustin ang omnipotent lightness, na nagpasigla sa kanyang bilis sa pinakamataas na antas. Sa isang segundo, nasa harap na siya ng isa sa mga destroyer na 1,500 toneladang barkong. Pandigma, cut it, sigaw ni Dustin. Ang lumilipad na espada ay bumagsak mula sa langit. Habang ang isang maliwanag na liwanag ng espada ay kumikislap na parang kidlat. Dumagundong ang kulog mula sa itaas ng mga ulap at hiniwa ang malaking barkong pandigma. Boom! At ganoon din. Nahati sa dalawa ang malaking barkong pandigma. Sirain mo. Tinuro ni Dustin ang isa pang barkong pandigma at sumigaw. Sa lalong madaling panahon, ang iba pang barkong pandigma ay napunit sa kalahati tulad ng una. Boom! 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 Nagliyab ang mga higanteng firebolt sa kalangitan habang inutusan ni Dustin na sirain ang lahat ng mga barkong pandigma. Ang bawat utos niya ay nagdulot ng panginginig at malawakang pagkawasak patungo sa armada ng mga barko. Damn it, hindi siya titigil hanggat hindi niya giniba lahat ng barko natin. Tumigil ka. Ang ginawa ni Dustin ay nagulat sa grupo ng mga general mula sa Western Kingdom.
Nasa harap sila ng malaking screen. Sa loob ng bulwagan. At nadurog ang kanilang mga puso nang makitang nawasak ang lahat ng kanilang makapangyarihang barko sa harap mismo ng kanilang mga mata. Fighters, I command you. Atake the target. Kapag hindi natin siya pipigilan, wawasakin niya ang lahat ng barkong pandigma. Takot na takot ang mga general sa bulwagan. Pinagpapawisan sila ng bala. Kinailangan ng napakaraming lakas tao at walang limitasyong material na mapagkukunan upang makabuo ng kanilang mga advanced na modernong squad. Kahit na ang kanilang mga bansang pinanggalingan ay maruruming mayaman, hindi nila kayang mawala ang mga squad na ito na tumagal ng ilang taon upang maitayo. Whoosh! 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 Ang buong armada ng mga eroplanong pandigma ay nakatutok lahat sa Austin at naglabas ng maraming missile ng sabay-sabay. Ngayong nasa akin na ang iyong atensyon. Hindi ko pipigilan ang aking lakas. Wawasakin ko ang lahat ng iyong mga squad at barkong pandigma. Labis na galit si Dustin at hindi napigilan ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway. Pumunta siya dito para maging ang score sa Novel Court. Hindi niya inaasahan na ang mga bansang ito ay naroon sa harapan ng Novel Court at pinakilos pa nila ang napakaraming puwersang militar para lumaban sa kanya. Walang pakialam si Dustin na turuan sila ng leksyon. Nais niyang makita kung maglalakas loob pa ba silang maging lingkod ng Novel Court pagkatapos niyang gawin ang mga ito. Pakiramdam ni Dustin ay nag-aksaya siya ng maraming oras sa labanang ito. Nang walang alinlangan, kinokontrol niya ang lumilipad na espada gamit ang kanyang isip at pinalakas ang kapangyarihan nito. Ang espada ay nag-zoom sa mga ulap. At ang maliwanag na ningning ng espada ay nagpaliyab sa buong kapaligiran na parang napakalaking apoy. Ang makapangyarihang espada ay lumutang sa hangin sa sobrang lakas at wala nang makakapigil dito. Boom! 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 Ang mga barkong pandigma at ang eroplanong pandigma ay nagkapira-piraso ng magkapira-piraso. Umuwi ang lahat. Bilisan mo. Attention! Everyone! Tapos na ang laban. Retreat as soon as possible and leave from this place. Nagpanik ang mga general at sabay-sabay na sumigaw ng utos. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan. Walang makatakas sa galit ni Dustin habang ang kanyang espada ay tumagos sa buong puwersa ng labanan na parang napakalaking apoy. Ilang sandali pa, natapos na ang laban. Walang exception. Winasak ng lumilipad na mga espada ni Dustin ang lahat ng mga barkong pandigma at ang mga jet fighter. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad si Dustin patungo sa isang aircraft carrier na nakaangkla sa baybayin. Tumingin siya sa mga kalaban niya na may ngiti sa labi. Damn it, nasa itaas natin siya, sa loob ng sasakyang panghimpapawid. Ang mga general ay nagkatinginan sa takot. Sila ay natakot at nalilito kung ano ang susunod na gagawin. Huli na nilang napagtanto na minamaliit nila ang binata mula sa Brilliant Kingdom. Alam din nila na kailangan lang ng isang salita at kaunting paggalaw ng mga daliri ni Dustin para sirain ang kanilang aircraft carrier. Kung nangyari iyon, wala sa kanila ang mabubuhay. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng mapuputing buhok na general na naninigas sa takot. Sa sobrang takot ng lahat, walang makasagot sa kanya. Haha! Hayaan mong sagutin ko ang tanong mo. Inutusan mo ang buong battle force mo na salakayin ako. Oras na para subukan ang kapangyarihan ng lumilipad kong espada. Isang hindi magiliw na boses ang umalangaw mula sa langit at nakarating sa mga natakot na general sa loob ng carrier. Dinig na dinig nila ang boses ni Dustin. Pero sobrang kinilig sila para makagalaw. Sa kanyang espiritual na kahulugan. Nakikita ni Dustin ang bawat galaw ng mga general na ito. Hindi. Lahat ng tao sa bulwagan ay natakot. Isang nagliliyab na espada, na may 10 milyong aura ng espada na puti ng nyebe. Ang nahulog mula sa langit at hiniwa sa gitna ng sasakyang panghimpapawid. Boom! 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 Nanginig ang sasakyang panghimpapawid ng mapunit ito ng makapangyarihang espada. Nahati sa gitna. Dahan-dahan itong lumubog. Tumakbo. Lahat ng nasa loob ng aircraft carrier ay sinubukang tumakas. Itinaas ni Dustin ang kanyang lumilipad na espada. Pagkatapos ay lumipad sa direksyon ng Western Kingdom nang walang pag-aalinlangan.
Ilang saglit lang. Nakatawid na siya sa dagat at nakapasok sa gitna ng Western Kingdom. Ang mga taong nakatayo sa harap ng screen at nanood ng buong labanan ay walang masabi. Ito ay isang hindi komportableng katahimikan. Sa labanang ito, ganap na winasak ng cultivator na ito mula sa Brilliant Kingdom ang modernong hukbo. Nakahinga ng maluwag ang matataas na pinuno ng maraming bansa. Hindi makapagsalita ng anuman. Posible bang babalik ang ating daigdig sa panahon kung kailan ang kina ng mga magsasaka ang mundo? Ang mga matataas na antas ay nagtanong sa kanilang sarili. Hindi nila matanggap ang posibilidad na ito. Para sa kanila, ang resulta ng labanan na ito ay may malaking kahalagahan. Kahit na ang pinaka-advanced na mga barkong pandigma at missile ay hindi kayang talunin ang mga magsasaka. Ito ay maaaring mga hulugan din na ang modernong kapangyarihang militar ng isang bansa ay walang dominasyon laban sa mga magsasaka. Your Grace. Itong binata na nagngangalang Dustin ay nanalo ng ultimate victory. Sa loob ng punong tanggapan ng Novel Court. Isang lingkod ang nagpahayag ng kanyang paghanga kay Dustin. Siya ay talagang napakalakas. Maghanda. Kakatok siya sa pintuan ng ating punong tanggapan. Ang pangunahing pari ng Novel Court ay nagbabala sa kanyang lingkod. Your Grace, with our strength, hindi tayo dapat matakot dito sa Dustin. Right. Tanong ng katulong. Tama. Masyado tayong makapangyarihan kumpara sa kapangyarihang ipinakita ng binatang ito. Maghintay at tingnan lamang. Kahit kasing lakas ng dragon si Dustin. Yuyuko siya sa akin pagdating niya sa teritoryo natin. Ngumisi ang pangunahing pari. Your Grace. Tama ka, sabi ng katulong at tumango bilang pagsang-ayon. Matapos tumawid sa Black Sea, lumiko si Dustin sa timog at tinungo ang Gerol. Habang nasa daan, hindi man lang huminto si Dustin para magpahinga. Ginamit niya ang spaceship sa pinakamataas na bilis nito upang sumugod patungo sa kanyang destinasyon. Ang Gerol ay isang lungsod na may mahabang kasaysayan. Ito ay matatagpuan sa isang talampas sa pagitan ng Mediterranean at ng Dead Sea. Isa ito sa pinakamatandang lungsod sa mundo. At itinuring na banal sa maraming pangunahing relihiyon sa mundo. Ito ay isang makabuluhang lugar sa parehong sinaunang at modernong panahon. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa banal na lungsod ng Gerol. Maunlad at masigla ang kanilang lungsod. Habang naglalakad sila sa kahabaan ng lungsod. Napansin ni Dustin at ng kanyang mga kasama na ang arkitektura ay pinaghalong sinaunang at modernong estilo. Saan ang headquarters ng Novel Court? Naglakad sila sa lungsod ng mahabang panahon. Ngunit nabigo silang makahanap ng anumang palatandaan ng eksaktong lokasyon ng Novel Court. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maingat na suriin ang bawat sulok ng lungsod. Ngunit wala siyang nakitang anumang bagay na nauugnay sa kanilang layunin. Ano? Biglang may sumagi sa isip ni Dustin. Pagkatapos, tumingin siya sa labas ng lungsod. Sa silangan ng lungsod, nagkaroon ng mahinang pagbabago-bago ng enerhiya ng ilang array. Ito ay isang lihim na pagbabago-bago na kahit na si Dustin na may napakalakas na puwersang espiritual na kahulugan ay halos hindi ito maiintindihan. Lumabas tayo ng lungsod at tingnan. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinangunahan ni Dustin ang grupo palabas ng lungsod at patungo sa silangan. Your Grace, hindi naman talaga mahina itong si Dustin. Mukhang nahanap na niya ang location ng headquarters natin. Sabi ng katulong sa punong tanggapan ng Novel Court. Well, ang lakas talaga ng lalaking ito ay medyo nakakatakot. 10 taon na ang nakalipas. Isa lang siyang ordinaryong tao. Sa loob lamang ng isang dekada, nakabuo siya ng gayong kakila-kilabot na kapangyarihan. Sa palagay ko ay naglakbay siya sa isang napaka-advanced na universo at nanatili doon ng mahabang panahon upang mapabuti ang kanyang lakas. Kung hindi, walang paraan upang maipaliwanag ang malaking pag-unlad na nagawa niya bilang isang ordinaryong mortal. Kailangan nating maging mas maingat sa pakikitungo sa kanya. Ang kanyang lakas ay lampas sa aming imahinasyon. Matigas na sabi ng pangunahing pari. Your Grace, tama ka. Tumango ang katulong bilang pagsang-ayon. Kung makokontrol natin si Dustin at hahayaan siyang dalhin tayo sa advanced na universe na iyon. Tiyak na tataas ang ating lakas ng paunti-unti.
At saka, tataas din ang level of life energy natin. Excited na sabi ng primary priest. Oo, ang pag-alis sa Earth at pagpunta sa isang mas advanced na universo ay palaging mga layunin ng aming novel court sa mga nakaraang taon. Ang Dustin na ito ang susi sa pagsasakatuparan ng aming mga layunin. Natuwa rin ang katulong sa silangan ng lungsod ng Jerul. Pinangunahan ni Dustin si Yulia at ang iba pa sa isang lambak na ilang milya ang layo mula sa lungsod. Dapat mayroong isang malaking hanay sa malapit. Nararamdaman ko na ang antas nito ay napakataas. Tumayo si Dustin na seryoso ang mukha. Siya ay medyo bigo na hindi niya tumpak na mahanap ang posisyon ng array sa kanyang espiritual na kahulugan. Pagkatapos, inilabas niya ang Lane's Ruler at pinaandar ito. Biglang, isang sinag ng earthy yellow energy light ang bumaril patungo sa tuyong ilog sa malapit. Ang Lane's Ruler ay kilala na kayang basagin ang lahat ng uri ng kakaiba at mapanganib na array sa mundo. Sa madaling salita, ito ang kalaban ng lahat ng arrays. Ang paghahanap ng array ay isang piraso ng cake para dito. Habang nasa kamay ang Lane's Ruler, sa wakas ay nakita ni Dustin ang array. Tuwang-tuwa siya habang naglalakad at sinabi sa grupo, "Tara na, ilang sandali pa." Pinangunahan ni Dustin ang grupo sa tuyong ilog. Napakalawak ng ilog. Maliwanag na isang mahaba at malaking ilog ang umaagos doon noong nakaraan. Gayunpaman, ito ay natuyo maraming taon na ang nakalilipas, at nag-iwan lamang ng mga bakas ng pagguho. Ayon sa Lane's Ruler, ang array na naramdaman noon ni Dustin ay nasa gitna ng riverbed. Inakay ni Dustin ang kanyang mga kasama sa gitna ng riverbed. At lahat sila ay agad na nawala ng sabay-sabay. Sa susunod na sandali, dumating sila sa ibang mundo. Tingnan mo, may isang napakagandang sinaunang lungsod sa harap natin. Sigaw ni Yulia sabay turo sa unahan. Sa abot tanaw, isang napakalaking lungsod na huwad sa itim na metal na kumikinang sa isang nakakatakot na liwanag na metal. Ang buong lungsod ay nagbuga ng isang solemna at banal na liwanag. Bawat isa sa kanila ay parang bumalik sa sinaunang mundo. Sa labas ng lungsod, ang lupa ay natatakpan ng nagtataasang sinaunang mga puno. At may mga ingay ng umaatungal na mga hayop. Ito ay talagang isang matalim na kaibahan mula sa labas ng mundo. Ang buong lungsod ay nagbigay ng banal na liwanag at isang sinaunang aura. Mukhang matagal na itong umiral. Natatakot ako na ang lungsod na ito ay ang tunay na Jerul. Sabi ni Dustin habang nakanganga sa syudad na nasa harapan niya. Napatulala lahat ng mga kasama niya. Ang Jerul ay itinuturing na banal na lungsod ng ilang pangunahing relihiyon sa mundo. Ito rin ang pinakabinisita na lungsod sa mundo dahil maraming tao ang nagpunta sa isang peregrinasyon sa sagradong lungsod. Gayunpaman, ang tunay na lungsod ng Jerul ay nakatago sa isang sinaunang hanay. Ang modernong lungsod sa labas ay itinayo lamang ng mga susunod na henerasyon. Dapat narito ang punong tanggapan ng Novel Court. Tere na sa loob. Naglakad si Dustin patungo sa engranding sinaunang lungsod sa abot tanaw. Nagmamadaling sumunod sa kanya ang iba pa niyang kasama. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakatakot at malamig na tawa ang umalangaw-ngaw. Hahaha, tingnan mo. Tumigil si Dustin at tumingin sa paligid. Biglang lumiwanag ng bahagya ang espasyo. At isang lalaking may mukha ng taga-kanluran ang lumitaw sa harap ng lahat. Isa siyang gwapong lalaki na may matikas na kilos. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nakakatakot na mapotla na parang wala siyang dugo. Ikaw ay dapat ang sikat na Dustin Lin mula sa silangan. Sabi ng lalaki habang nakatingin kay Dustin na may pilit na ngiti. Tama, ako si Dustin. Hindi ka tao, di ba? Ngumisi si Dustin. Nararamdaman niya na ang dugo sa katawan ng lalaki ay espesyal at hindi normal na dugo ng tao. Naisip ni Dustin na maaaring mula sa lahi ng dayuhan ang lalaki. Talagang hindi ako tao. Nagmula ako sa isang lahi na mas marangal kaysa sa mga tao. At iyon ang lahi ng dugo. Pagmamalaki ng lalaki. Lahi ng dugo. Mukhang may kaunting impresyon ako at narinig ko na ito noon pa. Sinubukan ni Dustin na alalahanin kung mayroon nga bang lahi ng dugo sa maraming mundong alam niya.
Naalala niya noon na paminsan-minsan lang niya itong naririnig at wala pa talagang nakikitang miyembro ng tinatawag na lahi. Bilang karagdagan, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang miyembro ng lahi ng dugo sa Earth. The Blood Race. Are you guys the vampires in Western legends and folklore? Habang nag-iisip siya ng malalim, hindi napigilan ni Dustin na mapamura. Siya ay isang vampira, si Yulie, ang snow-treading old man, ang Diyos ng bundok, at ang iba pa ay nagulat lahat. Alam ng lahat na ang mga vampira ay isang napakatanyag na pag-aral sa kulturang kanluranin. Ipakita mo ang iyong paggalang. Ang lahi ng dugo ay isang marangal na lahi at hindi maaaring lapastanganan ng mga mortal lamang. Agad na nagdilim ang mukha ng lalaki. Haha, pero mga vampira kayo. Literal na sumisip-sip kayo ng dugo ng ibang tao. Wala kayong iba kundi maruruming mababang buhay. Paano mo masasabing maharlika ang lahi mo? Napangisi si Dustin. Kasabay nito, nagulat din siya nang makasalubong niya ang isang vampira. Hindi niya inaasahan na ang mga maalamat na vampira ay miyembro talaga ng lahi ng dugo. Haha, tama ka. Medyo hinahangaan kita sa talumpating iyon. Kung hindi ako kumuha ng pera sa matandang iyon, medyo nag-aatubili akong patayin ka. Biglang may dumagundong na tunog mula sa lupa sa di kalayuan. Nayanig ng husto ang lupa. Pagkatapos, isang matangkad na nilalang na may katawan ng tao at ulo ng isang lobo ang humakbang. Isang taong lobo. Napatulala si Dustin. Ang werewolf sa harap ni Dustin ay hindi bababa sa 10 talampakan ang taas. At medyo matipuno. Ang nilalang ay mukhang mas nakakatakot kaysa sa ilan sa mga halimaw na nakita niya sa ibang mga mundo. Isang matamlay na tawa ang umalangaw-ngaw. At pagkatapos ay lumitaw ang isang matandang lalaki na may maitim na balabal. It's that young man from the Brilliant Kingdom. There must be something special about him. Kung hindi tayo ipapatawag dito, sabi ng matanda habang nakatingin kay Dustin. Ang matandang lalaki ay may pulang mga mata, at kumilos sa isang pinong paraan na karaniwan sa mga lalaking may marangal na kapanganakan. Ang kanyang masarap na panlasa sa pananamit, maputi at walang bahid na balat at matikas na kilos ay nakadagdag sa mayayamang impresyon sa kanya. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mataas na tono ngunit kaaya-ayang tawa, habang ang isang magandang babae ay nahulog mula sa langit. Maliban sa mga matatandang lalaki, kahit ako ay iniimbitahan dito upang harapin ang binatang ito mula sa Brilliant Kingdom. Ngayon ako ay lubos na naiintriga. Iniisip ko kung anong meron sa batang ito. Ito ay mas mahusay na hindi pag-aaksaya ng aking oras. Marami pa akong mas mahalaga at mas mabibigat na bagay na dapat asikasuhin. Ganoon ba siya kalakas kaya kailangan nating magtulungan para talunin siya? Sabi ng dalaga habang pinag-aaralan si Dustin. Iba ang itsura niya sa ibang babae. Mayroon siyang isang pares ng maliliit na pakpak sa kanyang likod. Gininto ang buhok, asul na mga mata, at mahaba at matulis na mga tainga. Para siyang kaakit-akit na diwata. Siya ang pinakamaliit sa 4 ngunit parehong makapangyarihan. Hindi ko akalain na maaanyayahan ng pari ang Diyosa ng mga duwende dito. Pero huwag ka nang magpanggap na. 1/3. Isang inosenteng dalaga. Alam naman ng lahat na magkasing edad lang tayo dito. Sabi ng matandang nakasuot ng maitim na pulang balabal na may pagtatampo. Tahimik na nakatitig si Dustin sa mga nilalang na biglang sumulpot. Kaya meron tayo dito. Ang vampira, ang werewolf, ang dark wizard at ang duwende. Hindi ba sila ang mga maalamat na karakter sa kulturang kanluranin? Tanong niya sa sarili. Sige, hindi talaga namin gustong gumawa ng hakbang laban sa isang walang magawang binata. Mas mabuti kung sundan mo kami ngayon sa pari. Pakunwering sabi ng wizard habang tinitingnan si Dustin mula ulo hanggang paa. Well, tapos na ba kayong lahat dito? Wala akong buong araw. You know. If you are, then just get the hell out of my way. Or I will teach you weirdo a lesson you won't forget. Malakas na sabi ni Dustin. Nang matapos siyang magsalita, lumingon ang 4 na nilalang kay Dustin at tinitigan siya ng matalim na mga mata. Nang walang ibang salita,
Ang apat sa kanila ay naglabas ng napakalaking dami ng enerhiya. Sa susunod na sandali, ang espasyo ay nagsimulang dumagundong at bahagyang yumanig. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan, nalaman ni Dustin na lahat sila ay nasa premium na yugto ng Skyrealm. Bukod dito, dahil lahat sila ay mula sa iba't ibang lahi at kakaibang pinagmulan, mayroon silang sariling mga espesyal na kapangyarihan. Tinataya ni Dustin na silang apat ay maaaring maging kapareha ng isang magsasaka sa Imperial Realm sa totoong labanan. Nangangahulugan ito na ang apat na nilalang na ito na pinagsama ay maaaring maging napakalakas. Sa Earth, ang mga cultivator sa Mysterious Realm ay mga nangungunang master, at nakatanggap ng maraming paggalang at prestihiyo sa iba pang mga nilalang. Ang bilang ng mga cultivator ng Sky Realm ay mas kaunti kaysa sa mga nasa Mysterious Realm. Bukod dito, ang mga master sa Sky Realm ay karaniwang nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa iba. At bihirang magpakita sa publiko. Nakadagdag ito sa misteryo sa kanilang paligid. Para sa mga cultivator ng Imperial Realm, mas malakas sila kaysa sa mga cultivator ng Sky Realm at itinuturing na hindi magagapi sa Earth. Alam na alam ito ng apat na nilalang. Tiwala na walang kalaban laban sa kanila ang binata mula sa Brilliant Kingdom. Ngunit ang hindi nila alam ay ang pisikal na lakas ni Dustin ay katumbas ng isang cultivator sa Bitter Sea Realm. Ito ay magiging isang piraso ng cake lamang para sa kanya upang durugan ang sinumang master ng Imperial Realm. Give it up, you little bastard from the Brilliant Kingdom. You'd even deserve to be in our presence. Sigaw ng vampira. Pinakita ang kanyang mga pangil. Ang duwende, ang dark wizard, ang werewolf at ang vampira ay sabay na napapikit kay Dustin. Sa tingin mo matatalo mo ako, mga clown. Angal ni Dustin. Haha, nakakatawa lang yan. Inilabas niya ang lahat ng kanyang pisikal na lakas. Nakatumbas ng isang Bitter Sea Realm cultivator habang kumalat ito sa lahat ng direksyon tulad ng malakas na baha. Sa isang iglap, nagsimulang yumanig ng malakas ang langit at lupa. Enough chit-chat, come on, let's fight. Binato ni Dustin ng suntok ang paparating na mga kalaban mula sa malayo. Nakakatakot ang puwersa mula sa kanyang kamao na nagbunga ng vacuum sa isang iglap. Hindi pwede. No. Hindi makagalaw kahit isang pulgada ang apat na nilalang dahil sa nakakatakot na lakas na inilabas ni Dustin. Namutla ang kanilang mga mukha na may halong takot at pagkalito. The very next moment, sabay na sumabog ang katawan nila. Ay nako, ano ba kasing nangyari? Ang taong ito mula sa Brilliant Kingdom ay tinamaan ng apat na nangungunang Grandmaster mula sa apat na karera sa isang galaw. Ang hiyawan na puno ng pagkagulat ay nanggaling sa mga pader ng lungsod sa di kalayuan. Isang grupo ng mga banal na kabalyero na nagpapatrolya sa mga pader ng lungsod ang nakasaksi sa nangyari. He is a fucking demon. This is just horrible. Marami sa kanila ang namutla sa mukha. Naalimpungatan sila sa hindi masabi na pagkabigla habang nakatitig sila kay Dustin. Una nilang inisip na walang dapat ipag-alala dahil ang mga Supreme Grandmasters mula sa apat na lahi ang siyang nagbabantay sa lungsod. Bihirang-bihira silang nagsama-sama. Lalo pat lumaban ng sama-sama. Dahil kadalasan ay sapat na ang kapangyarihan ng isa para mapanatiling ligtas ang lungsod. Ngayon lang sila napatawag ng sabay-sabay. Para protektahan ang lungsod sa hindi kilalang banta. Sa hindi inaasahan. Lahat sila ay napatay sa isang tibok ng puso. Novel Court of the Western Kingdom. Oras na para ayusin natin ang mga account. Hindi ka ba pumapayag? Sabi ni Dustin sabay ngisi ng masama. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo sa mga tarangkahan ng sinaunang lungsod sa unahan niya. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Hindi natin maaaring hayaang makapasok ang demonyo mula sa Brilliant Kingdom sa ating banal na lungsod. Dapat nating bantayan ito ng ating buhay. Kasama ang lahat, nang mayroon tayo. Halika na. Man the walls and call for backup. We need every cultivator and able fighter that we can get. Let's fight in the name of our gods. Bahagyang binuksan ng mga banal na kabalyero ang mga tarangkahan at nagmadaling lumabas para pigilan ang paparating na pag-atake.
Bawat isa sa kanila ay naglabas ng mga gintong ilaw na may sagradong tanda sa kanilang leeg. Ang ilan sa kanila ay nakatayo sa kanilang mga lumilipad na magic treasure. Ang ilan ay nakasakay sa mga hayop. At ang ilan ay tumatakbo sa hangin. Lumapit silang lahat kay Dustin. Mayroong 10,000 sa kanila. Mamamatay ang sinumang hamarang sa aking daan. Walang emosyon na sabi ni Dustin. Ginamit niya ang kanyang omnipotent bodily skill habang iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa mga sangkawan ng mga kaaway na gusto ang kanyang dugo. Nanlaki ang kamay niya at nagbuga ng mga gintong ilaw. Gamit ang kanyang napakalaking gininto ang kamay. Dinurog niya ang mga sundalong malapit sa kanya sa isang indayog lamang. Ang kanilang mga laman at dugo ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Sa matunog na sigaw ng labanan. Isang grupo ng mga tao kabilang sina Yulie, Hogan at ang snow-treading old man ay sumunod sa likod ni Dustin. Nahandang ibagsak ang mga banal na kabalyero. Dahil inalagaan ni Dustin ang karamihan sa mga kaaway. Maaari lamang nilang labanan ang mga nakaligtas sa kanyang mga welga at nanghina ng husto. Ang mga banal na kabalyero ay lahat ay makapangyarihan at may masaganang karanasan sa pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban sa kanila ay isang magandang pagkakataon para kay Yulia at sa iba pa na gamitin ang mga kapangyarihang nakuha nila. Makalipas ang ilang segundo, bumilis si Dustin. Inilabas niya ang kanyang pisikal na lakas. At habang patuloy siyang gumagalaw, ang mga banal na kabalyero sa paligid niya ay sumabog sa malalakas na ingay. Sumisigaw sa matinding paghihirap bago sumabog sa isang ulap ng pulang ulap. Sa likuran niya, may mga dam-anak na dugo at mga putol na paa sa lupa. Ilang sandali pa ay nakarating na si Dustin sa gate. Isang suntok ang ginawa niya sa bahagi ng gate kung saan nakalagay ang pinakamalakas na harang. Kaagad, ang mga pinto ay ipinadala sa paglipad. Tara guys, kaya natin turuan natin itong demonyong ito ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. At tumawag pa ng backup. Dumidaming bilang ng mga banal na kabalyero ang sumugod patungo sa Dustin. Hindi nila alam na lahat sila ay nakatakdang mamatay. Sa bawat paghahagis ni Dustin ng suntok, iniunat ang kanyang kamay o itinuturo ang kanyang mga daliri. Maraming mga sundalo ang namatay sa lugar. Ang araw na ito ay dapat ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng sinaunang lungsod. Ang Gerol. Ang hindi mabilang na mga banal na kabalyero na ginugol ang kanilang buhay sa pagbabantay dito ay namatay na ngayon sa kamay ng isang demonyo mula sa Brilliant Kingdom. Napatay man sila o nasugatan. Ang dugo sa lupa ay naipon sa isang tuloy-tuloy na agos. Tumingin si Dustin sa paligid at nalaman na ang lungsod ay puno ng espiritual na enerhiya. May nagtataasang matandang puno, matataas na bundok, sinaunang templo, at maging mga halamanan sa lahat ng dako. Bueno, ito ay isang tunay na pinagpalang lugar para sa mga magsasaka. Bilang karagdagan sa mayamang espiritual na enerhiya. Nararamdaman ko rin ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng pananampalataya sa hangin. Hindi nakakagulat na naging sentro ito ng makapangyarihang mga relihiyosong grupo sa buong Western Kingdom at higit pa. Ito ay talagang isang banal na lugar. Bulong ni Dustin sa sarili. Out of the blue, mahigit 10 matandang lalaki na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa himpapawid. Tumigil ka, demonyong mula sa Brilliant Kingdom. Ang lungsod na ito ay tirahan ng ating mga Diyos at isang sagradong lugar. How dare you take the lives of people at a whim and without purpose? Sigaw ng isa, kay Dustin. Ang mga matatandang nakasuot ng puting damit ay naglabas ng sagradong liwanag mula sa kanilang buong katawan. Bilang karagdagan sa banal na singsing sa likod ng kanilang mga ulo. Tila sila ay lubos na. Iginagalang ng mga tao na malugod na iginagalang ng iba. Kami ay naligtas. Dumating na ang mga sugo ng mga Diyos. Matagal na silang naglilinang sa pag-iisa. Hindi ako makapaniwala na itinigil nila ang kanilang pagsasanay para lang harapin ang demonyong ito mula sa Brilliant Kingdom. Hindi ka panipaniwala. Maraming banal na kabalyero ang nakanganga sa mga matatandang lumulutang sa hangin. Pinapatawag ka ng ating makapangyarihang mga Diyos para aminin ang iyong mga kasalanan sa harap ng lahat.
Sumigaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit na may mabagsik na mukha. Screw your damn gods. Hindi mo ako maloloko. Hilingin sa iyong pinuno na lumabas ngayon din. Kung hindi ay give in ko ang sinaunang lungsod at gagawin itong mga guho. Ganti ni Dustin na may kasamang pang-asar. How dare you? Go to hell. Nagbabalistik ang matandang naka-white robe na kanina lang sumigaw. Naglabas siya ng sandata at pinalo si Dustin. Siya ay nasa paunang yugto ng Imperial Realm. Hindi ako makapaniwala. Tila ang mga magsasaka sa kanlurang kaharian ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga nasa Brilliant Kingdom. Sabi ni Dustin sa loob. Ngunit titingnan natin ang tungkol dyan. Walang pag-aaksaya ng panahon. Iniunat niya ang kanang kamay at inalis ang sandata sa matanda. Pagkatapos ay hinawakan niya ito at hinigpitan ang pagkakahawak. Binasag ito sa pulbos. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng matanda. Sa takot sa kanyang buhay. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Sinampal siya ni Dustin sa likuran mula sa malayo. At sa isang buga. Naging ambon ng dugo ang matanda. Lahat ng nanunood sa lungsod ay natulala. Pinalo niya ang sugo ng Diyos hanggang sa mamatay sa isang hampas. Parang simpleng paghampas lang ng langaw. Napailing sila. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na gumawa ng gulo sa lugar ko? Biglang umalangaw-ngaw ang isang malalim at walang emosyong boses sa kawalan. Maraming tao ang nakaramdam ng lamig at kinilig sa boses. Ito ay aming Diyos. Papuri. Ang aming Diyos ay narito. Kaya ba umalis na ang ating Diyos? Lagi na ba siyang kasama sa lungsod? Bulalas ng isa sa mga banal na kabalyero sa sobrang kilig. Natuwa at naghiyawan ang lahat ng residente sa Jerul. Ito ay isang makabagbag damdaming sandali para sa lahat sa buong mundo. Maraming debotong mananampalataya ang napaluha habang hinihiling nila sa kanilang Diyos na patayin ang silangang demonyo sa kanilang harapan. Biglang may nagsalita mula sa langit. Isang nakakatakot na boses ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Ang buong larangan ng digmaan ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag. Sa kalangitan, ang hindi malinaw na divine ruling chains ay pumutok at bumaba mula sa langit. Ang mga maliliit na anghel na may puting pakpak at halos sa itaas ng kanilang mga ulo ay biglang nakita at naghagis ng mga gintong bulaklak sa lupa. Ang isang banal na nilalang ay maliwanag na papalapit sa lupa. Ang engranding pasukan ay kahanga-hanga at ginawa ang lahat ng uri ng hindi pangkaraniwang mga nilalang na lumitaw. Ito ay ang banal na Diyos. Lahat tayo ay kumbinsido na ang katapusan ng panahon ng paglilinang ay dumating na at ang lahat ng mga banal na Diyos ay matagal na tayong iniwan. Hindi ako makapaniwala na talagang naririto ang isang banal na Diyos sa ating lahat sa panahong ito. Maging ang ilan sa mga sinaunang banal na kabalyero na nabuhay ng daan-daang taon ay nabigla. Isang karangalan namin na makasama ka. Mangyaring parusahan ang Diablo mula sa Brilliant Kingdom. Maraming banal na kabalyero sa sinaunang lungsod ang nakiusap. Ito talaga ang aura ng banal na Diyos. Nadurog ang puso ni Dustin. Nalaman niya na siya ay na-target ng isang kawaila hilakbot na espiritual na kahulugan. Bagamat hindi talaga nakita ni Dustin ang mga banal na Diyos noong sinaunang panahon. Nakipag-ugnayan siya sa mga bihirang kayamanan ng mahika at mga sagradong dambana sa parehong antas ng mga banal na Diyos. Kaya, medyo pamilyar siya sa aura bilang sila. Ang boses na umalangaw-ngaw sa paligid ay talagang may aura ng Divine God. Tunay na Diyos, si Yulie Hogan, ang snow-treading old man. At ang iba pang makapangyarihang nilalang ay natulala din. Hindi pwede. Paano magkakaroon pa rin ng isang banal na Diyos sa lupa? Sino ka? Malakas na sabi ni Dustin. How dare you? Sira ka, erehe. Ang liwanag ng banal na Diyos ay kumikinang sa kadiliman. Ang Diablo mula sa Brilliant Kingdom ay nagtaksil sa ating Diyos. Nakagawa siya ng isang karumal-dumal na krimen. Ang apoy lamang ang makakasusunog sa iyong masamang kaluluwa. At maghuhugas ng iyong kasalanan. Ikaw ay isang hamak na mandirigma ng kalapastanganan. Lumuhad ka sa paanan ng Diyos at humingi ng awa. Ang lahat ng mga banal na kabalyero at ang dosenang mga emisaryo sa sinaunang lungsod ay nagalit sa mga salita ni Dustin. Paano mo nilapastangan ang aking karangalan at ang aking pangalan sa walang kabuluhan?
Muling umalangaw-ngaw ang tinig ng banal na Diyos at niyanig ang buong banal na lungsod. Pagkatapos, isang bola ng banal na liwanag ang sumugod paitaas at natakpan ang kalangitan. Nagwiwisik ito ng 100,000 talampakan ng espiritual na ningning at bumagsak sa bawat sulok ng lungsod. Hindi ako naniniwalang Diyos ka. Napakabongga mo at mayabang. Kahit na isa ka talagang Diyos, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka ngayon. Ngumisi si Dustin. Sa katunayan, ito ang katapusan ng panahon ng paglilinang. Sa mundo, ang mga batas ng kalikasan ay hindi kumpleto at halos hindi na ginagamit. Sa makatuwid, ang isang Diyos ay hindi maaaring umunlad sa gayong kapaligiran. Bukod dito, sa lahat ng 3,000 mundo, nagkaroon ng ilang mahabang panahon. Ngunit walang Diyos na nagpakita. Ito ay isang kilalang katotohanan sa 3,000 mundo na iniwan ng lahat ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Lalo na sa isang hindi kumpletong mundo tulad ng Earth. Maaaring walang Diyos, you brat. Napakalantad at taksil ng bastard na iyon. He deserves to die. Nanginig sa galit ang mga emisaryo at ang mga sinaunang banal na kabalyero matapos marinig ang mga salita ni Dustin. Tumahimik ka. Casual na iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay at pinagpira-piraso ang ilang banal na kabalyero sa malapit. Ano ka ba? Umakyat si Dustin sa langit at hinarap ang bola ng banal na liwanag. Ang bola ng banal na liwanag sa harap niya ay napakatalino at sagrado. Tulad ng araw. At naglalabas ng walang katapusang liwanag at init. Imposibleng makita ito ng hubad na mga mata. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang misteryosong nilalang. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay agad na hinaranggan ng bola ng banal na liwanag. Kaya hindi niya lubos na maramdaman ang kapangyarihan nito. Galing. Bagamat naging mapagbantay si Dustin, nasa sabik siyang makatagpo ng gayong nakakatakot na pag-iral. Ang bola ng banal na liwanag ay nagbuga ng nakakatakot na alon ng enerhiya na kumalat sa bawat sulok ng mundo. Tila ang Earth ay nasa ilalim ng kontrol nito. Di nagtagal, napagtanto ni Dustin na hindi niya maisip kung gaano kalakas ang banal na nilalang. Ano ba? Diyos ba talaga? Paano naging posible yun? Nadurog ang puso ni Dustin. Mabilis niyang inilabas ang Lane's Ruler at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Ang Lane's Ruler ay isang magic treasure na ginawa ng isang banal na Diyos. At maaari itong humanap ng swerte at maiwasan ang malas. Maaari rin itong magsilbi bilang tagapag-alaga sa mga kritikal na sandali. Sige, tingnan natin kung ano talaga ang itsura mo. Walang pag-aalinlangan. Itinuro niya ang Lane's Ruler sa bola ng liwanag. Gamit ang kanyang isip, bumukas ang Eye of the Ghost Dawn Sister sa pagitan ng kanyang mga kilay at sinag ng malamig na liwanag ang bumungad sa misteryosong nilalang. Sa susunod na sandali, isang ilusyon na figure ang naaninag sa Eye of the Ghost Dawn Sister ni Dustin. Isa itong humanoid na nilalang na may dalawang malalakas na sungay na matutulis sa kanyang noo at mahabang gininto ang buhok. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang solidong suso ng gintong kaliskis na umaagos na parang batis. Siya ay may isang tipikal na mukha tulad ng isang ordinaryong tao ng Western Kingdom. Matangkad at matipuno ang kanyang pangangatawan. Gayunpaman, ang kanyang buong katawan ay mukhang napaka-ilusyon. Ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa nilalang ay tila nagmula sa sinaunang panahon. Bukod dito, ang puwang na kinatatayuan niya ay parang hindi makatotohanan at hindi makamundong. Ano? Hindi ka man lang nilalang sa Earth. Tiningnan siya ni Dustin ng maigi at pababa. Dakilang Diyos, parusahan mo ang demonyong ito. Sa sinaunang lungsod, lumuhad sa lupa ang hindi mabilang na mga banal na kabalyero at mga sugo ng Diyos na nakasuot ng puting damit. Nakiusap sila sa pag-asa na matatalo ng kanilang Diyos ang demonyo mula sa Brilliant Kingdom. Gusto mo bang harapin ang galit ng Diyos? Munting diablo mula sa silangan. Sabi ng figure sa banal na liwanag kay Dustin sa malakas na boses. Haha, kitang-kita ko na hindi ka Diyos. You can cut the act. Maaari mong dayin itong mga kaawa-awang tao sa ibaba. Pero hindi mo ako maloloko. Malamig na sabi ni Dustin.
Hindi man malinaw na makita ni Dustin kung sino ang nilalang. Natitiyak niyang hindi ito tunay na Diyos. Gayunpaman, ang aura na ibinigay nito ay katulad ng isang tunay na Diyos. How dare you be so rude in front of me? Ang liit mong imp. Lumuhad ka at pagsisihan ang iyong mga kasalanan bago pa huli ang lahat. Umungal ang nilalang sa banal na liwanag. Bumulwak ang mga alon ng malakas na espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang bibig, na maaaring makaapekto sa isipan ng mga tao at mapilitan silang sumuko. Tulad ng isang napakalaking bagyo, sumigaw si Dustin, at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay pinakawalan upang protektahan ang kanyang soul sea. Sa ganoong kaliit na kakayahan, ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Diyos. Nakakatawa ka. Humakbang si Dustin at nagkusa na umatake. Hindi siya nang ahas na pabayaan ang gayong makapangyarihang pag-iral. Ngunit hindi siya uurong. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi papayag na dungisan ako ng sinuman. Ang sinumang hindi sumusunod sa banal na pagpapahayag na ito ay mamamatay. Sumisigaw ang humanoid. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas sa kanyang bibig at naging isang bahid ng bahaghari na may nakaukit na mga banal na rune. Sa isang iglap, sumugod ito kay Dustin. Ang batas ng kalikasan. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang nilalang na nasa anyong tao. Natigilan siya sa loob. Ito ay isang mahusay na makapangyarihang kasanayan na lampas sa pangunawa ni Dustin. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Ang pagsasabi ng mga salita at maaaring mag-udyok sa batas ng kalikasan sa pagitan ng langit at lupa ay maaaring pakilusin upang patayin ang kaaway. Tanging ang mga banal na Diyos ang may ganoong kakayahan. Ikinumpas ni Dustin ang kanyang mga kamay. Pinalabas ang kanyang sariling kapangyarihan sa batas. Kaagad, nabuo ang divine ruling chain sa paligid niya para protektahan siya. Sa kabutihang palad. Kahit na ang kanyang kapangyarihan sa batas ay pinigilan dito sa Earth. Maaari pa rin niyang tawagin ito. Siyempre, hindi maipakita ang puwersa nito sa buong kapasidad nito. Marami sa kanyang nakuhang mga kapangyarihan at kasanayan ay ginawang walang silbi o halos hindi na gumagana. Napinigilan sa Earth, boom, boom, boom. This time, hindi na nagpapigil si Dustin. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pisikal na lakas sa Bitter Sea Realm. Bilang mabilis na tugon sa kanyang paggalaw, nagsimulang gumuho at gumuho ang langit. Ito ang unang pagkakataon mula nang bumalik si Dustin sa Earth, na ginamit niya ang kanyang tunay na lakas laban sa isang kaaway ng walang anumang pag-aalinlangan. Kinailangan niya, wala siyang ibang pagpipilian. Napakalakas ng kalaban nitong hugis tao na nilalang na nasa harapan niya. Ang isang maling galaw ay maaaring baybayin ang katapusan niya. Sa sandaling ito, malayo sa Vantur, isa pang punong tanggapan ng Novel Court. Sa loob ng isang sinaunang round-top na kastilyo, isang masiglang pag-uusap tungkol sa laban na ito ay nagaganap. Your Grace, ginaisang mo ang Divine God ng Jerul. Hindi ko alam na posible pala. Bulalas ng maitim na lingkod. Hindi na niya kailangang itago ang gulat na ekspresyon sa mukha niya. Well, to be honest with you, hindi ako ang may gawa nito. Hindi ako ang gumising sa Divine God ng Jerul. I bet narinig mo na ang balita tungkol sa kakaibang phenomena sa maraming templo ng mga banal na Diyos sa silangan. Nagningning sila. Nakita ng mga tao ang mga bagay at maraming bagay ang nagbago mula noon. Gayunpaman, makatwiran at ligtas na sabihin na ang mga banal na Diyos sa silangan ay hindi nag-iisa. Sa ganang akin at sa abot ng aking kaalaman, isa-isa ring nagising ang mga banal na Diyos na nakatago sa mga sinaunang templo sa kanluran. Noong nakaraan, nang bumisita ako sa sinaunang templo sa Jerul, nakita ko ang aura at naramdaman kong babalik ang mga banal na Diyos mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulog. At ngayon, lumalabas na. Tama ako, nakangiting sabi ng pari na nakapula. Oh, nakikita ko. Ang maitim na lingkod na nag-echo na may maliwanag na tingin. Gaano man kalakas ang Dustin na ito, hindi ko akalain na maaari siyang maging katapat ng Diyos na Diyos. Sino sa tingin niya? Sabi ng maitim ang balat na katulong. Habang nakatingin sa labanang naganap sa malaking LCD screen.
Ang ating Diyos ang pinakamataas na pag-aral sa mundo at sa universo. Sa tingin mo ba ay iba ang magiging resulta? Tanong ng pari na nakapula. Yes, Your Grace. Ang ating makapangyarihang Diyos ay makapangyarihan at makapangyarihan lahat at tiyak na mananalo. Tumango ang maitim na lingkod. Samantala, si Dustin at ang nilalang na nasa anyong tao ay mahigpit na naglalaban sa sinaunang lungsod. Boom! Inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Ang dalawang napakalaking puwersa ay nagbanggaan sa gitna. Nayumanig sa lupa at langit. Kahit na ilang libong talampakan ang layo. Ang mga lumalaban sa tunay na Diyos ay tiyak na mapapahamak. Sabi ng hugis tao na nilalang na walang anumang emosyon. Sa sumunod na sandali, isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa loob ng kanyang katawan na tila nag-aapoy mula sa kaibuturan. Ang napakalaking liwanag ang nagpapaliwanag sa lupa at langit. Pinupuno ang bawat pulgada ng kalawakan ng napakatinding kapangyarihan. Sa isang kamay ni Lance Ruler, binato ni Dustin ng isang suntok ang kabilang kamay sa kalaban. Ang dalawa ay nakikipagbuno sa isa't isa. Naglalabas ng makinang na liwanag na nagpapaliwanag sa sinaunang lungsod at sa mga nakapaligid na komunidad nito ng milya-milya sa paligid. You are one lucky son of a bitch. Sayang naman ang lakas ko sa mundong ito. Kung hindi, pinatay na kita sa isang daliri. Biglang bumantong hininga ang nilalang na nasa anyong tao sa matinding labanan. Ano? Pinigilan ka? Sa ano? Kailan pa? Napatulala naman si Dustin. Tama. Katulad mo. Ang mundong ito ay nababawasan din ang aking kapangyarihan. Nakakadismaya minsan. Dahil ako ay mas malakas kaysa sa iyo. Ako ay nagdurusa ng mas malaking pagsupil kaysa sa iyo. Pero kahit ganon, madali pa rin kitang tapusin. Sabi ng nilalang. Ang kanyang boses ay parang isang napakalaking matunog na kampana. Nag-uma pa sa paligid niya ang magulong enerhiya. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang malakristal na banal na palad ay lumaki sa buong daan. At nalaslas kay Dustin. Pero wala sa mood si Dustin na matalo. Ginamit niya ang Divine Fist skill para lumaban. At ang magkabilang panig ay galit na naglaban. Tulad ng dalawang panig ay nakikibahagi sa isang magandang labanan. May nangyari. Boom! Isang malakas at umaalingaw-ngaw na ingay ang nagmula sa kailaliman ng sinaunang lungsod. Ang mga sinag ng nagliliyab na liwanag, tulad ng hindi mabilang na mga searchlight, ay tumaas sa langit. Nang magkagayo-yumanig ng malakas ang buong lungsod na parang kordero. Ang lahat ng mga tao ay lumingon upang tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Nagtataka kung ano ang nangyayari at sabik na makita kung ano ang mangyayari. May nangyari sa hometown ng mga Diyos. Ungol ng nilalang na nakikipaglaban kay Dustin sa mahinang boses. Pagkatapos ay umatras siya mula sa mainit na labanan at naging isang sinag ng liwanag. Lumipat sa kailaliman ng sinaunang lungsod na may bilis. Ng kidlat, bayan ng Diyos. Malinaw na narinig ni Dustin ang sinabi ng hugis tao na nilalang salamat sa kanyang kamangha-manghang at makapangyarihang espiritual na kahulugan. Laking gulat niya. Ito mismo ang lugar kung saan siya nakatingin. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Pinaandar niya ang omnipotent lightness. Sinusundan ng nilalang sa lugar kung saan nagmula ang tunog. Master, isama mo kami. Sabik na sigaw ni Yulie mula sa likuran. Pagkatapos ay iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya at sa iba pa. Nadinala sila sa lalim ng sinaunang lungsod ng magkasama. Napakaraming banal na kabalyero sa paligid. Siguradong hihigit sila sa bilang. Hindi nakipagsapalaran si Dustin at hinayaan niyang mahiwalay sa kanya ang iba ng napakatagal. Kailangan niyang protektahan sila mula sa anumang posibleng at hindi kilalang panganib. Banal na templo. Nagulat si Dustin sa kanyang nakita. Nasa isang luntiang bundok sila ngayon na matatagpuan sa loob ng sinaunang lungsod. Isang sinaunang templo ang nakaupo sa tuktok ng bundok. Hindi ito kalakihan. Ngunit ito ay napakaluma na kitang-kita sa gumuguhong harapan nito. Nang makarating doon si Dustin. Ang banal na templo ay kumikinang at naglalabas ng malakas na aura ng walang kamatayang enerhiya. Ang buong templo ay yumanig din ng husto.
Ang mga malalaking bato ng sinaunang bato at bato ay bumabagsak sa mga gilid nito. Ang mga anghel ay lumilipad sa paligid nito gamit ang kanilang mga pakpak na may puting balahibo. Bawat isa ay may dalang isang napakagandang basket ng bulaklak, at naghahadjas ng mga bulaklak sa hangin. Sa itaas ng templo, isang mapanlinlang na simbolo ang nakatayong tuwid, na umaabot hanggang sa langit at naglalabas ng nakakatakot na maringal na sinag ng liwanag. Nang malapit na sa templo si Dustin at ang kanyang team, halos hindi nila na-miss ang nilalang na nasa anyong tao na nakipag-away kay Dustin kanina. Susugod na sana ito sa templo. Pagkatapos mag-isip sandali, sinundan siya ni Dustin sa templo. Ang templo ay napakahinhin sa laki. Mga 30 metro kwadrado. Maraming hamak na templo sa buong mundo ang mas malaki kaysa doon. Sa gitna ng altar ay nakatayo ang isang matangkad na estatwa na halos umabot na sa kisame. Laking gulat ni Dustin. Ang estatwa ay kamukhang kamukha ng nilalang na nasa anyong tao na kakalaban lang niya. Siya ay may mukha at katangian ng isang karaniwang taga-kanlurang lalaki, na may matangos na ilong at mahabang blonde na buhok. May dalawang matalim na sungay na nakausli mula sa kanyang noo. At ang kanyang katawan ay natatakpan ng gininto ang kaliskis. Mukhang walang awang mabangis at kagilahil-alas. Nalaglag ang panga ni Dustin nang mapagtantong ang kalaban niya kanina ay ang sinasamba sa banal na templong ito. O nandito ka na pala. Naunawaan tuloy ni Dustin ang tunay na pagkatao ng nilalang. Siya ay dapat na isang natitirang kaluluwa ng isang sinaunang kanlurang banal na Diyos. Nakakita na si Dustin ng maraming natitirang kaluluwa na katulad nito dati. Sa katunayan, mayroong maraming mga espiritual na avatar ng kaluluwa na iniwan ng mga sinaunang banal na Diyos sa dalawang magkasalungat na mundo sa ilalim ng Karakoram Mountain. Ang mga avatar na ito ay walang iba kundi mga natitirang kaluluwa na iniwan ng mga banal na Diyos, na may tiyak na halaga ng kanilang tunay na lakas. Ang lakas talaga ng loob mong sundan ako dito. Bihira lang makakita ng ganyang klase ng tapang. Biglang nagsimulang magsalita ang estatwa. Itinuro ang kanyang mga salita kay Dustin. Bueno, ang lakas ng loob na sinasabi mo ay walang kabuluhan. Isa kang natitirang kaluluwa, walang silbi at mahina. Ano ang magagawa mo maliban sa lumikha ng isang kamangha-manghang pagpapakita ng iyong pagmamataas? Kung ang aktwal na banal na Diyos ay narito mismo, maaaring ako ay isang little more alert on my toes. But then again, ikaw lang nandito. It's not even a challenge. Ngumisi si Dustin. Kung nandito lang ang totoong katawan ko, napatay na sana kita agad sa isang suntok at hindi mo malalampasan ang unang pangungusap mo. Blabbermouth brat, tumalikod ang rebulto. Anong ibig mong sabihin noong sinabi mong may nangyari sa hometown ng mga Diyos? Hindi pinansin ni Dustin ang rebeltong iyon at iniba ang topic. Bata, bakit ka nagtatanong? Narinig mo na ba ang hometown ng mga Diyos? Ano ang alam mo tungkol dito? Medyo nagulat ang estatwa. Siyempre may alam ako tungkol dito. Ito daw ay tirahan ng mga divine gods. Mabilis na sagot ni Dustin na nakataas ang isang kilay. 2/3. The residence of the divine gods. Hahaha. Ito ang pinakakitawa-tawa na narinig ko. Hindi ko alam na nakakatawa ka. Biglang humagalpak sa tawa ang estatwa. Parang may alam siya tungkol sa hometown ng mga Diyos. Mabilis na nahuli si Dustin. Well, but on second thought, what you said is actually reasonable. In a way, saglit na tumawa ang estatwa at pagkatapos ay bigla ding tumigil na parang may sumagi sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang malakas na tunog ang tumusok sa tenga ni Dustin. Boom! Biglang sumabog ang estatwa sa altar. Ang estatwa ay gawa sa bato. Ngunit ngayon ito ay nabasag sa mga piraso. Isang napakalaking kapangyarihan sa kalawakan ang lumipad palabas sa sirang rebulto na parang ilog na gumugulong. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin upang makita. Ang mga mahiwagang ron ay sunod-sunod na lumipad sa hangin. At sinakop ang bawat sulok ng maliit na templo. Pinagmasdan ni Dustin ang biglang pagbabago ng hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Ayaw niyang palampasin ang anumang bagay na malapit nang mangyari sa kanya. Oo nga pala, biglang may lumabas na
Portal sa ibabaw ng altar. Ito ay ilusyon sa una. Tulad ng isang holographic projection. At pagkatapos ay naging tunay na unti-unti. Haha, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon, automatikong bumukas ang pinto sa hometown ng mga Diyos. Ano ba, malapit na akong sumuko at mag-conclude na lang na hinding-hindi mangyayari iyon. Ang nilalang na nasa anyo ng tao, na nakipag-away kay Dustin kanina, ay muling lumitaw mula sa kung saan na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay isang natitirang kaluluwa na maaaring pumunta saan man niya gusto. Ang rebeltong bato ay tanging bagay na pinagtitipunan niya. Kaya hindi naman talaga kakaiba na hindi siya sumama sa rebulto habang ito ay sumabog. Hindi pa ito tapos. Markahan mo ang aking mga salita na babalik ako para sa iyo at makakaganti sa iyo sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon. Pinandilatan ng natirang kaluluwa si Dustin. Tinuro siya ng daliri. Pagkatapos ay sumugod siya sa pintuan at nawala. Wait, it can't be. Oh my God, this is too easy. Ito ba ang pinto sa hometown ng mga Diyos? Tuluyan nang na-freeze si Dustin. Itinutok niya ang kanyang mga mata sa pinto. Hindi makapag-isip ng maayos. Napapailing siya sa tuwa. Mahirap para sa kanya na kunin ang lahat ng sabay-sabay. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa araw na iyon, ang lahat ng mga lumang templo sa Earth, kabilang ang mga nasa Brilliant Kingdom, ay naglabas ng nakakasilaw na gintong mga ilaw. Pagkatapos, ang lahat ng mga estatwa at mga ukit na bato sa mga templong iyon ay marahas na sumabog ng sabay-sabay at naglabas ng nakakatakot na spatial na kapangyarihan. Bigla na lang, isang misteryosong portal ang lumitaw sa itaas ng bawat altar sa bawat templo. Hindi lang ito nangyari sa Earth. Ang lahat ng mga lumang templo ng iba pang mga planeta na may mga buhay na nilalang na matatagpuan sa Yellow Cosmos ay may parehong sitwasyon. Pagkatapos, isang kamangha-manghang balita ang kumalat na parang apoy sa buong Yellow Cosmos. Tila, ang mga portal ay mga pintuan patungo sa hometown ng mga Diyos. Nang marinig ang balita, lahat ng mga batang mahuhusay na magsasaka mula sa iba't ibang universo ay natuwa. Naglakbay sila sa buong sansinukob at dumanas ng maraming paghihirap sa Yellow Cosmos nitong mga nakaraang taon para lang mahanap ang hometown ng Diyos. Sa pagtataka ng lahat, lumabas ang pinto ng hometown ng mga Diyos. Kung dumaan ako sa alinman sa mga portal na iyon, maaabot ko kaagad ang hometown ng mga Diyos. Bukod dito, kapag nakarating na tayo roon, maaari tayong makatagpo ng mga banal na Diyos at maging mga kahalili nila. Ang lahat ng mga batang mahuhusay na magsasaka ay may parehong iniisip sa kanilang mga isipan. Walang pag-aaksaya ng isang segundo. Karamihan sa kanila ay agad na tumakbo patungo sa mga lumang templo at pumasok sa mga portal. Siyempre, bilang karagdagan sa mga tagalabas, maraming mga cultivator na katutubo sa Yellow Cosmos ay pumasok din sa mga portal. Sa nakalipas na ilang taon, maraming mga bihasang magsasaka ang nakipagkilala sa maraming katutubong magsasaka sa buong kanilang paggalugad sa Yellow Cosmos. Ang ilan na nagtataglay ng nakakatakot na lakas ay pinaamo pa nga ang maraming tao na naninirahan sa Yellow Cosmos at ginawa silang mga subordinate. Bilang resulta, maraming mga magsasaka na ipinanganak at lumaki sa Yellow Cosmos ang natutunan ang tungkol sa hometown ng mga Diyos. Dahil nabuksan na ang pinto ng hometown ng mga Diyos, nagkaroon ng pagkakataon ang lahat na pumasok sa loob at tuklasin ang maalamat na lugar. Walang sino man ang handang hayaan ang minsan sa isang buhay na pagkakataong dumaan sa kanilang mga daliri. Kasabay nito, sa Megrez, si Violet, ang Heavenly Majestic Pot, ang Gnome, at ang dalawa sa mga sugol ng Diyos mula sa Big Dipper ay natipon sa templo ng Big Dipper Immortals. Lahat sila ay nakatingin sa portal sa ibabaw ng mesa na may labis na pagkagulat. Hindi ako makapaniwala na ito ang gateway sa hometown ng mga Diyos. Bulalas ng Gnome. Sa nakalipas na ilang taon, ang lahat ng mga kabataang magsasaka ay nagsikap na hanapin ang pintong ito. Ngayon, ito ay matatagpuan kahit saan. Sabi ng Heavenly Majestic Pot na may mapait na ngiti. Nagtataka ako kung kumusta na si Master. Sa ngayon, makakarating tayo sa hometown ng mga Diyos sa pamamagitan ng portal.
Ano ang dapat nating gawin? Dito ba tayo mananatili at maghihintay kay Master? O papasok tayo sa hometown ng Diyos? Sabi ni Violet, sa tingin ko dapat tayong manatili dito at hintayin ang pagbabalik ni Dustin. Si Susie mula sa lahi ng Phoenix sa langit ay nagpahayag ng kanyang opinyon. Siya at ang kanyang kapatid na lalaki ay kasama si Dustin at ang kanyang koponan mula nang siya ay sumagip sa kanila sa Primordial Road. Hindi ko pa rin gets. Bakit nagpumilit si Mr. Lin na pumunta sa Earth? Isa lamang itong mapurol na lugar na inabandona ng mga banal na Diyos. At isa ito sa 10 mahiwagang lugar sa Yellow Cosmos. Sa ngayon, walang sino man sa ating universo ang nakalabas doon ng buhay. Sabi ng isa sa mga sugo ng Diyos sabay buntong hininga. Bakit mo nasabi yan? Kapansin-pansing malakas ang amo ko. Bukod dito, palaging pinapaboren siya ng swerte. Naniniwala akong magiging okay siya. Putol ni Violet habang galit na nakatingin sa matanda. Hindi gumanti ang sugo ng Diyos at awkward na ngumiti. Alam niyang wala siya sa lugar para sabihin iyon. Maraming templong ganito sa Yellow Cosmos. Di ba? Biglang tanong ng Heavenly Majestic Pot sa dalawang sugo ng Diyos. Oo, sa pagkakaalam ko, maraming mga templong ganito sa iba't ibang planeta na may mga buhay na nilalang. Bilang bahagi ng kanilang kultura, maraming matatandang angkan at nangungunang sekta ang mayroon pang ang sariling mga sinaunang templo upang madali nilang magawa ang mga espiritual na aktibidad at ritual. Paliwanag ng isa sa mga sugo ng Diyos. Ang Earth ay bahagi ng Yellow Cosmos. Dapat mayroong gayong mga templo sa planetang iyon. Kung hindi ako nagkakamali, sigurado akong ang parehong mga portal ay lumitaw din sa mga templo na haantong sa hometown ng mga Diyos. Sa makatuwid, naniniwala ako na ang gayong mga portal ay nakita din sa mga templo ng Earth. Ang Heavenly Majestic Pot ay haka-haka. Well, natigilan ang dalawang sugo ng Diyos. Ang ibig mo bang sabihin ay mayroon ding mga templo sa Earth? Kaya maaari ding ma-access ni Master ang hometown ng mga Diyos mula doon. Naunawaan kaagad ni Violet, na noon pa man ay matalino. Ang ibig sabihin ng Heavenly Majestic Pot. Yun nga ang sinasabi ko. Don't worry. I know him too well. And I'm sure nalaman na niya yung mga portal na yun. Dahil malakas siya at maswerte. Hindi ko akalaing papalampasan niya ang pagkakataong makapasok sa isa. Baka papunta na siya ngayon sa hometown ng mga Diyos. Nakangiting sabi ng Heavenly Majestic Pot. Hindi na ako makakasang-ayon sa iyo. Matagal ko nang kilala si Dustin. Hinding-hindi niya papalampasan ang ganoong malaking kaganapan. Dagdag ng gnome sabay tango. Oo, tama ka. Tumango rin si Violet bilang pagsang-ayon. Tara, dumaan tayo sa portal. I bet magkikita tayo ng brat na yan sa hometown ng mga Diyos. Mungkahi ng Heavenly Majestic Pot habang nakatingin ito sa iba. Lahat tama. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tara na, dahil doon. Ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod patungo sa portal sa itaas ng mesa at agad na nawala dito. Walang pag-aalinlangan. Sumunod si Violet, ang gnome, at ang iba pa. Kasabay nito. Sa templo na matatagpuan sa kailaliman ng Gerald sa Earth. Talaga bang haantong ang portal na ito sa hometown ng mga Diyos? Bulong ni Dustin habang nakatulala pa rin. Si Yulie Hogan, ang snow-treading old man. At ang iba ay nakatayo sa tabi niya. Nakanganga silang lahat sa portal sa itaas ng mesa. Master, napakahiwaga ng pintong ito. Saan ito patungo? Curious na tanong ni Yulie. Kung tama ang alamat, ang portal na ito ay nag-uugnay sa mundong ito sa hometown ng mga Diyos kung saan naninirahan ang mga banal na Diyos. Sagot ni Dustin. Ano? Ito ay patungo sa tirahan ng mga Diyos. Napatulala ang lahat, bagamat sila ay mga likas na magsasaka. Hindi sila kailanman umalis sa lupa. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa mga ganoong lugar. Kaya lahat sila ay nataranta ng marinig ang mga ganoong bagay. Guro, may mga Diyos ba talaga sa mundong ito? Tanong ni Yulie dahil sa curiosity. Oo, maraming Diyos sa maraming mundo. Tumango si Dustin bilang pagkumpirma. Oh my God, I can't believe gods really exist. Napatulala ang team ni Dustin. Guro, ayon sa mga alamat,
Ang mga banal na Diyos ang siyang namamahala sa buong mundo. May nagsasabi pa nga na ang sansinukob ay nilikha nila. Totoo ba yan? Tanong ni Yulie na may pagtataka ng isang bata. Walang makapagpaliwanag ng malinaw. Gayunpaman, noong sinaunang panahon ay tiyak na isang grupo ng mga makapangyarihang Panginoon ang namuno sa mundo. Sa mata ng mga sinaunang banal na Diyos, tayo ay walang iba kundi mga langgam. Kalimutan mo na. Hindi natin masasabi kung totoo ang mga kwentong ito. Umiling si Dustin at bumantong hininga. Sa sandaling ito, ang portal sa itaas ng altar ay naglabas ng isang pagsabog ng lakas ng espasyo at oras. Runes condensed sa paligid ng space at time law flow sa paligid ng pinto. O tama na, isang portal ang lumitaw sa banal na templo ng sinaunang lungsod. Ang Gerol. Kung gayon, paano naman ang iba pang mga banal na templo? Baka may iba pang mga space teleportation door na ganito. Biglang lumiwanag ang isiping ito sa isipan ni Dustin. Hanggang sa puntong iyon, nakita na ni Dustin ang maraming katulad na mga sagradong lugar. Kabilang sa 7 bituin ng Big Dipper. Mayroong isang banal na templo sa Megrez. At hindi kalayuan mula dito. Mayroon ding iba pang mga banal na templo sa kalapit na mga kumpol ng bituin. Sa Earth, mayroong higit pang mga banal na templo na tulad nito sa lupain ng Brilliant Kingdom. Ang mga ito ay matatagpuan sa malalaking sekta o angkan na tumayo sa pagsubok ng panahon. Well, kung hindi ako mali, may portal na nakatago sa bawat banal na templo. Lumalabas na maraming mga tarangkahan na patungo sa bayan ng mga Diyos. Bulong ni Dustin sa sarili habang nag-iisip ng malalim. Ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon na makapasok sa mga gate na ito. Siyempre gagawin ko lahat ng makakaya ko para masiguradong gagawin ko yon. Si Violet, ang Heavenly Majestic Pot, at ang mga batang talento mula sa ibang mga mundo ay tiyak na papasok sa tarangkahan sa hometown ng mga Diyos. Sandaling pinag-isipan ito ni Dustin bago tuluyang gumawa ng desisyon. Master, gusto mo bang pumasok? Naiinip si Yulie pagkatapos ng mahabang panahon na tumitig si Dustin sa kawalan. Sabik siyang malaman kung ano ang iniisip nito. Oo tama ka. Tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon. Master, gusto kong sumama sa iyo. Gusto ko ring makita ang mga Diyos. Humakbang si Yulie at hinawakan ng mahigpit ang manggas ni Dustin. Sa takot na baka iwan siya ni Dustin. Dustin, pakisamahan mo kami. Ang Diyos ng bundok at ang 3 general mula sa Heavenly Court ay tila nasa sabik sa mga kamakailang paghahayag. Oh, mukhang may alam ka sa lugar na ito. May gusto ka bang ibahagi sa akin? Nang mapansing nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha, may napagtanto si Dustin. Ang 3 general na ito mula sa Heavenly Court ay talagang mga tao noong sinaunang panahon. Noon, sila ang nasasakupan ng mga Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit nalaman nila ang tungkol sa pintuan sa hometown ng mga Diyos. Dustin, isama mo kami. Kung makapunta ako sa hometown ng mga Diyos at makita ko ang mga Diyos, magiging sulit ang lahat kahit na mamatay ako. Nagsimulang lumuhad at nagmakaawa kay Dustin ang The Snow-Treading Old Man, The Heavenly Swordsman, The Moon Daoist, at Bowen. Sa hometown ng mga Diyos, maaari kang makahanap ng mga pagkakataon mula mismo sa mga Diyos. Ngunit ayon sa mga alituntunin ng kalikasan, ang mga magagandang pagkakataon ay madalas na sinamahan ng malaking panganib. Sa makatuwid, mas malaki ang pagkakataon, mas malaki ang panganib. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Sabi ni Dustin. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon sa kanya. Lahat tama. Walang choice si Dustin kundi ito pa rin ang kanilang kahilingan. Boom! 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 Biglang nagsimulang yumanig ng marahas ang space teleportation door sa itaas ng altar habang ito ay naging ganap na hindi matatag. This is not good. This space teleportation door is very unstable. Maaari itong magsara anumang oras ngayon. Nagulat si Dustin. Binalak ni Dustin na bumalik muna sa Brilliant Kingdom para magpaalam sa kanyang pamilya bago pumasok sa gate sa hometown ng Diyos. Ngunit tila wala siyang sapat na oras para gawin iyon. Sige, pasok na tayo sa loob. Sabi ni Dustin habang papunta sa portal sa itaas ng altar.
Si Yulia at ang iba ay sumunod na masunurin. Nanginginig sa pananabik. Isang maliwanag na kulay ang bumungad sa kanila nang dumaan sila sa pintuan ng space teleportation. Tingnan mo, Master. Ito ay isang bahaghari. Gulat na sigaw ni Yulie. Sa harap ng lahat, lumitaw ang isang maliwanag na tulay na bahaghari. Sa isang dulo ng bahaghari sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Sa kabilang panig, ang bahaghari ay nakaunat sa kailaliman ng isang malayong magulong kawalan. Terra na. Walang pag-aalinlangan. Nanguna si Dustin at tinapakan ang Rainbow Bridge sa harapan niya. Habang ang iba naman ay mabilis na sumunod sa likuran niya. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang tulay na bahaghari. Dala ang lahat habang lumilipad ito sa kailaliman ng kalawakan. Ang bahaghari na tulay ay patuloy na tumago sa kawalan sa pinakamataas na bilis. Nagbago ang mismong espasyo at oras sa kanilang paligid. Ang mga kakaibang eksena ay patuloy na lumilitaw sa harap ng lahat habang ang tulay ay patuloy sa mabilis na pagtakbo. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang biyahe. Boom! Sa wakas, dinala ng bahaghari na tulay ang lahat sa isang magulong espasyo na may lumalakas na magulong enerhiya. Na naging dahilan upang manginig ang magulong espasyo. Bigla na lang, sa magulong espasyo sa harapan nila, 6 na kontinente ang lumitaw. Na naglalabas ng malabong liwanag na bahagyang nakikita. Masasabi ni Dustin na napakalayo ng 6 na kontinente. At iba ang aura na kanilang ibinubuga. Lahat ng 6 na kontinente ay halos malawak at walang hangganan. Guro, ito ba ang lugar kung saan nakatira ang mga banal na Diyos? Malapit na ba nating makita ang mga Diyos? Nakatutok ang magagandang mata ni Yulie kay Dustin. Umaasang makahanap ng kasagutan. Hindi ko alam. Inamin ni Dustin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng 6 na malalaking kontinente sa kabilang bahagi ng pintuan patungo sa hometown ng mga Diyos. Sa pagtingin sa malayo, masasabi ni Dustin na ang 6 na kontinente ay konektado lahat ng vital energy. Kahit na magkahiwalay, ang 6 na kontinente ay isang hindi mapaghihiwalay na kabuuan. Bawat kontinente ay nababalot ng makapal na magulong hamog. Kaya't hindi nila malinaw na makita kung ano ang nasa loob. Habang namamangha sila sa tanawin, lumipad ang bahaghari sa ilalim ng kanilang mga paa patungo sa isa sa mga kontinente. Master, tignan mo, ang daming bahaghari, maliban sa atin. Marami rin ang pumunta dito. Gulat na sigaw ni Yulie. Pagtingin sa paligid, nakita nila ang mga bahaghari na sunod-sunod na lumilitaw mula sa kawalan habang lumilipad sila patungo sa parehong kontinente. May mga taong nakatayo sa ibabaw ng bawat bahaghari. Sure enough, tama ako. Mayroong isang pinto sa hometown ng mga Diyos sa bawat isa sa mga banal na templo sa Yellow Cosmos. Sana nandito din si Violet at ang iba pa. Inaasahan ni Dustin na makita ang mga dati niyang kaibigan habang tinitingnan niya ang maraming tulay na bahaghari. Di nagtagal, ang lahat ng mga tulay na bahaghari ay dumating sa itaas ng kontinente. Boom! Ang bahaghari na tulay ay yumanig ng husto. At isang kakilakilabot na puwersa ang nagpabagsak sa lahat sa kontinente sa ibaba. Nasaan ba tayo? Tumayo si Dustin at ang iba pa at nagsimulang magsuri sa kakaibang mundo. Ang mga bundok at ilog ay nakaunat ng mas malayo kaysa sa nakikita ng mata habang ang maliwanag at sagradong sikat ng araw ay bumabalot sa bawat sulok ng planeta. Ang pinakanakakagulat ay mayroong hindi bababa sa libo-libong banal na bundok na lumulutang sa hangin. Bawat isa sa mga banal na bundok na ito ay naglalabas ng nakasisilaw na banal na liwanag. Ito ay talagang isang tanawin upang pagmasdan. Guro, tingnan mo. Maraming kabaong sa mga bundok na iyon. Biglang napasigaw sa takot si Yulie. Namutla ang mukha. Kahit sa malayo, makikita na ang bawat banal na bundok ay puno ng mga kabaong. Halos lahat ng uri ng kabaong na may isip ay matatagpuan doon. Tahimik na inilagay ang mga kabaong sa nakakatakot na paraan, na nagpadagdag ng takot sa lahat ng naruroon. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Dustin na nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Lalong lumakas ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang kaharian ng mahahalagang enerhiya ay dumarami ng husto. Ang kanyang kapangyarihan ay tumaas mula sa mahiwagang realm hanggang sa sky realm.
Pagkatapos ay sa Imperial Realm. Nakaramdam siya ng sigla habang lumalakas din ang kanyang pisikal na lakas at espiritual na pakiramdam. Ang aking cultivation base ay nagsimulang mabawi. Napuno ng emosyon si Dustin. Si Dustin ay orihinal na nagduso mula sa regression upang makabalik sa Earth. Ngunit ngayong umalis na siya sa Earth, ang cultivation base ni Dustin ay nagsimula ng bumawi.